Ang tunay na mahusay na leader ay may paninindigan sa anumang binitawan niyang salita. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Naninindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama raw sa drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Duterte sa isang press briefing sa Davao City ngayong gabi, posibleng itinago na ang naturang narcolist kung saan kasama raw si PBBM. Nitong linggo ng akusahan ni Digong na drug addict si Pangulong Marcos. Nakita niya raw ang pangalan ni PBBM sa listahan ng PIDEA. Pero itinanggi yan ng PIDEA. Hindi raw totoong nasa drug watch list nila ang kasalukuyang Pangulo. Sabi ngayon ng dating Pangulong Duterte, hahanapin niya ang listahan at ilalabas niya ito. Pati ang PIDEA binanatan ni Duterte. Kinakampihan daw kasi nito si Marcos. PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PIDEA magbigay ng ikaw ang PIDEA magbigay ka? Sir, ito yung record mo doon sa narco. Nagpatutsada rin si Duterte kina PBBM at First Lady Liza Arneta Marcos. Ayon kay Digong, noong Pangulo pa siya, nakiusap daw ang pamilya Marcos para gawing Agriculture Secretary si Bongbong Marcos. Pero tinanggihan niya raw ito. Pwedeng kodin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusunod. Nagkampanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Pasabog to mga tagapanood ah. Ngayon ko lang po talaga nalaman ito. Real talk po mga tagapanood ah. Ngayon ko lang po nalaman na hindi po ikinampanya ni Tatay Digong si PBBM nung panahon ng eleksyon. Si BP Sara lang po ang kinampanya niya dahil katandem nga po ni PBBM noon si Inday Sara. Well, parang nabigla po ako dito mga tagapanood ah. Kasi akala ko po kinampanya niya. Kasi tingnan po natin mga tagapanood ah. Pinalibing po ni Tatay Digong si Marcos Sr. Diba? Ang dami nga pong nagalit sa kanya eh. Kakala ko doon pa lang is matibay po yung samahan nila. Siguro po mga tagapanood, may samahan po talaga. May magandang samahan sila. Kaya nga lang po, medyo nagbago po ngayon mga tagapanood eh. Kasi di ba nga si Tatay Digong, alam naman po natin yan, galit po yan sa droga. Galit po yan sa nagtitinda ng droga. Napapansin niya po ata ngayon mga tagapanood na masyado naman pong pinababayaan ni PBBM yung patungkol doon sa laban sa droga. At dumadami po, real talk po yan mga tagapanood hindi po to gawa-gawa lang. Talagang dumadami po talaga ang mga nagbebenta ngayon at mga nalululong na naman sa ipinagbabawal na gamot. Siyempre nga, walang pangil po ang ating pamahalaan ngayon eh. Alam ko po priority niya is yung pagkain natin sa hapagkainan. Pero paano po tayo magkakaroon ng masarap na pagkain o masaganang pagkain sa ating harapan kung meron naman po tayong nakaambang peligro pwedeng mangyari sa atin. Ito nga po yung paglaganap ng illegal na droga. Tingin po ba natin is makakakain tayo ng maayos kung alam po natin meron pong pangamba na may posibilidad pong dumami na naman mga lulong at mga drogista. Kaya alam naman po natin kapag durog yan sila, kapag sabog po yung mga adik na yan mga tagapanood, kung ano-ano po ang ginagawang krimen yan. Andyan po yung pagnanakaw, andyan din po yung panggagahasa, pang-aabuso. Di ba? Kawawa po tayo dyan mga tagapanood. Sana man lang
hindi niya po iniwanan ang laban din sa droga ni PBBM. 'Di ba? Binigyan niya po rin po ng pansin. Kaya lang po mga tagapanood, parang wala po siyang pangil dun eh. 'Di ba? At hinahayaan niya lang din po si Romualdez, mga tagapanood. Masyado po siyang napapaikot. Ito po yung sinasabi ni PBBM na nadadala ka eh. Napapaikot ka ng mga taong nasa paligid mo. Huwag masyado magtiwala. Ba, ipakita mo na kung ano yung kagalingan niya po. Di ba PBBM, di ba? Kung ano yung pinakita niya nung una sa mga tao, dapat yun pa rin po hanggang ngayon. Parang nagbago po talaga ang ating Pangulo, mga tagapanood. At tama naman po si Tatay Digong sa sinabi niyan, mga tagapanood. Sasabihin ba naman o ipapakita ba naman ng mga PIDEA ngayon yung dating listahan nila sa Pangulo kung talagang nandoon po yung pangalan niya sa listahan, sa narco list, di ba? May lakas ng loob po kaya ang ating mga PIDEA ngayon. Gayong ang pinagbibintangan po is yung nakaupong Pangulo. Kaya po kaya nilang gawin yun. Siyempre, tingin ko po hindi. Maninimbang yan sila mga tagapanood. Baka sa darating na mga panahon o kung hindi na siya presidente, baka malakas na loob na nilang ipakita. Pero sa ngayon po, malabo po atang ipakita yung ebidensya na yan. Pero ang nakakapagtaka lang po sa akin, mga tagapanood, bakit kung kailan presidente na si PBBM, ngayon lang po inilabas ito ni Tatay Digong. 'Di ba? Kasi nung panahon po ni Tatay Digong sa pagiging Pangulo, ang dami niya pong pinangalanan na mga narcolis o mga nasa listahan sa droga. Pero wala po siyang binanggit about kay PBBM. 'Di ba? Yun po yung pinagkakatakahan ko, mga tagapanood eh. Yun po yung talagang gumugulo sa isip ko. Kasi gaya nga po na sinabi ko, mga tagapanood, nagsimula akong nag-vlog. Dahil po kay Tatay Digong, dahil po sa Duterte, kaya po pumabor na po ako sa mga Marcos. Pero hindi naman po talaga ako galit sa mga Marcos. In fact, believe po ako sa pamumuno na nooy dating Presidente Ferdinand Marcos. Kasi ang baba po talaga ng bilihin. Kahit mga magulang ko, pinapatunayan yan. Siyempre, iba naman po yung estado ng anak. Pero, sad to say, mga tagapanood, mukhang maghihiwalay na talaga ang landas ng Duterte at mga Marcos. Siyempre, mga tagapanood, ako, suporta pa rin ako sa Duterte. Sa mga Marcos, depende po, mga tagapanood, kung ipapakita po ni Bongbong Marcos na hindi po siya kayang diktahan ng mga taong nasa paligid niya. 'Di ba? Gayahin niya po yung ate niya si Amy Marcos na talagang para sa taong bayan po yung gustong gawin. Huwag na po lumihis sana ang ating Pangulo para magkaroon po ng kaayusan at hindi po tayo mahati-hati. 'Di ba? Yun po yung kinakatakot ng ating dating President Digong Duterte na magkaroon po tayo ng pagkakahati-hati. So yun lang po, mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po ang ating paksang tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang inyong Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.